libu-libong taong titira sa Mars sa taong 2058. Posible kaya ito? Yan ang ating aalamin. Baliktanaw muna tayo sa ating part 1. Noong nakaraang video ay ipinaliwanag natin kung bakit nga ba Mars ang napili ng tao para gawing second Earth. At dito naman sa ating part 2 ay ipapaliwanag nating maigi ang Mars 1 timeline. Ang Mars ay ipinangalan sa ancient Roman god, ang God of War. Dahil ang mapulang kulay ng Mars ay sumisimbolo sa dugo at katapangan. Dati itong tinawag na the Red One. At sa kasalukuyan ng tawag dito ay ang Red Planet dahil napatunayan na pwedeng tumira sa Mars. Ang planetang ito ay mapula dahil mayaman ito sa iron. Dahil nga manipis ang kanyang atmosphere ay nagre-react ang surface nito sa lakas ng radiation na nanggagaling sa araw. Kung dito naman sa Earth ay maihahambing natin ito sa kalawang. Ang biyahe sa Mars ay nangangailangan ng 7 buwan at nangangailangan ng napakatinding timing dahil hindi laging magkalapit ang dalawang planeta. Kung nakasanayan mo na ang Filipino time ay hindi ka pwedeng magtrabaho para sa NASA. Dahil kapag isang oras na late ang rocket ship ay napakalaki ng tsansa na hindi na ito makarating ng Mars at magpalutang-lutang na lamang sa kalawakan. Sa mga oras na ginagawa ang video na ito, ay kasalukuyang lumilipad ang isa sa mga spaceship ng NASA papunta sa Mars. Dahil nga mayroong 7 buwan papunta sa Mars ay inaasahan itong makakarating doon sa buwan ng Pebrero taong 2021. At kapag nakarating na ito sa Mars ay dito na magsisimula ang paglalakbay ng kanilang surveillance robot na tinawag na Perseverance Rover. Layunin nitong kumuha ng mas malinaw na litrato ng Mars at magbigay ng linaw sa matagal ng tanong ng mga scientists kung mayroon bang nabuhay dito sa Mars noong unang panahon. Paano ito gagawin? Ang Perseverance Rover ay hindi lang kumukuha ng aktwal na litrato kung hindi kukuha rin ito ng sample ng mga bato ng Mars at dadalhin sa Earth. At ang mga sample na ito ay inaasahang makakarating sa Earth sa taong 2023. Kung mapapansin nyo ang timeline ay 2 taon itong magpapaikot-ikot sa Mars dahil aantayin muna ang pagkakataon na maglapit muli ang Mars at ang Earth. Pinapatakbo ito sa pamamagitan ng solar technology kaya hindi ito basta-basta mauubusan ng baterya. Mayroon itong kabuuang 23 cameras pero ipapaliwanag ko sa inyo ang 4 na main camera nito. Una ay ang pixel. Dinisenyo ito para makita ng malapitan ng components ng Mars upang masuri ang mga bakterya o mga organic compounds nito. Sa ganitong paraan ay makikita kung may nabuhay na ba sa Mars at gumagamit ito ng X-ray technology para dito. Ang pangalawa naman ay Sherlock. Kaparehas lang ito ng unang camera pero dinisenyo ito para suportahan o kumpirmahin ang unang nakita sa pixel camera. Mayroon itong super zoom at gumagamit naman ito ng ultraviolet rays. Ang pangatlo naman ay ang SuperCam. Ito naman ang susuri sa physical na kaanyuan ng Mars at ito ang mag-uuwi ng mga sample ng bato papunta sa Earth. At ang pang-apat naman ay ang drone camera. Ito ang susuri sa aerial view o landing view. Layunin na itong mahanap kung saan baligtas lumapag ang mga astronaut. Ang 2020 Mars Exploration ay napakalaking misyon para sa mga scientists. Dahil sa misyong ito mapapatunayan kung ligtas ba talaga ang mamuhay sa planetang Mars. At nakasalalay ang lahat ng ito sa Perseverance Rover. Ito ang pang-5 rover ng NASA na pupunta sa Mars. Sa kabuuan ay may 7 robot na ang naipadala sa Mars. At ang iba rito ay pagmamayari ng UK at Soviet Union. At sa ating part 3 ay iisa-isahin natin ang mga robot na napadala sa Mars. Kasama na rin ang mga nakakalungkot na kwento nila.
Kapag natapos ng pag-aralan ng mga scientists ang mga nakuhang sample mula sa Mars, ay dito natin malalaman kung magpapatuloy ba sa planong ito o kailangan na namang iusog. Dahil sa katunayan ay nahuhuli na sila sa unang plano. Kung titignan natin ang mga naunang plano ng mga scientists, ay pinlano nilang papuntahin ang mga tao sa Mars sa taong 2022. Pero dahil sa mga nasabing problema ay hindi nila ito nagawa. Napagpasyahan nila na iusog pa ng 2 taon at gawin ito sa 2024. Kaya naman kapag wala silang nakitang problema ay itutuloy na ang plano na magpadala ng unang tao sa Mars sa susunod na 4 na taon. Ilang tao ba ang unang pupunta sa Mars? 4 na astronaut ang pupunta sa Mars sa taong 2024. Sa halos 2,000 applicant na gustong pumunta sa Mars, ay 4 lamang ang napili. Ganun kahigpit ang pagpili dahil hindi basta-basta ang pagpunta sa Mars, dahil napakalaki ng posibilidad na hindi na sila makabalik pa. Ang 4 na ito ay sasabak sa napakatagal at napakatinding training para malampasan nila ang mga posibilidad na suliranin na haharapin nila sa space. Ang training ay nagtatagal ng 7 hanggang 10 taon bago ka makalabas o bago ka ipadala sa outer space. Sa mga susunod nating video ay ipapakilala ko sa inyo ang pinakabatang tao na pupunta sa Mars. Isa siyang babae at sa edad na 15 taong gulang pa lamang ay natanggap siya para sumama sa Mars 1 mission. Sa kasalukuyan ay tinatapos niya ang kanyang training at makikilala niyo siya sa mga susunod nating video. Okay. Sila ay magtatagal lamang sa Mars sa loob ng 9 na buwan at kailangang umuwi sa taong 2025. Sila ay sasailalim sa matinding pagsusuri kung may nabago ba sa kanilang kalusugan, pag-iisip o pag-uugali. Kapag walang naging problema ay sasagawa na nila ang Mars 1 Big Day. Ito ang taon na kung saan babalik ang mga astronaut at magsisimula ng tumira sa Mars. At kada 2 taon ay magpapadala ang mga scientists ng mga kwalipikadong astronaut papunta sa Mars. At unti-unti na nilang ite-terraform ang Mars para gawing second Earth. At sa taong 2050 naman ay inaasahan ng maitayo ang unang city sa Mars. May mga sasakyan, ilaw sa kalsada, mga bahay at marami pang iba. At sa taong 2058 naman ay inaasahan ng mayroong libu-libong tao sa Mars. At ito ang Mars 1 mission. At sa taong 2060 naman ay inaasahang mabuksan na ang Mars para sa turista. Ang tiket ay nagkakahalagang $10 bilyong o higit pa. Bigyan natin ng plot twist. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na makapag-travel sa Mars ng libre, pupunta ka ba? I-comment ang iyong sagot. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay mag-subscribe na. I-hit ang bell, i-hit mo na rin ang all para lagi kang updated sa mga bagong kaalaman. At nag-watch out tayo sa mga unang comments natin. Muli, ito si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.